Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 15:21. Umiling si Levi bilang pagbibitiw. Kakayanin kong mamuhay sa anino habang ginagawa ang lahat ng backbreakang na gawain. Gayunpaman, ang tanging bagay na hindi ko matitiis ay ang hindi pagkatiwalaan. Dahil lahat kayo ay walang tiwala sa akin, humanap kayo ng ibang magliligtas sa inyo. Nagsimulang magpanik ang lahat ng reaksyon ni Levi. Kung hindi pumunta si Levi, walang ibang makakalaban sa Northern Demon. Ito ang aming pagpapabies sa tungkulin. Higit sa lahat, nalinlang tayo ng 4 na basilisk. Ang aming kabiguan na matanto ang katotohanan ay nagresulta sa kasalukuyang kalagayan. Crown King, huwag kang mag-alala. Kapag natapos na ang lahat ng ito, hinihiling namin ang hustisya para sa iyo at ipaalam sa mundo ang katotohanan. Sa ngayon, mangyaring isantabi ito at tumutok sa Northern Demon. Sigurado akong aware ka kung gaano siya kalakas. At ngayon, nagdudulot siya ng pagkawasak sa lahat ng dako. Tumanggaw si Levi bilang tugon. Siyempre, alam ko, hindi ba't binalaan na kita tungkol dito. Nag-alok pa ako na labanan siya. Gayunpaman, akala ninyo lahat ay B***cheating lang ako at hindi nagsisisi. Ipinapalagay mo na sinusubukan kong mag-claim ng hindi nararapat na kredito. Pagkatapos noon, itinulong mo ako dito at tumanggi akong palabasin hanggat hindi ko naiisip ang aking mga kasalanan. Totoo ba? Ang mga Dragonites ay lumingon sa mga gwardya dahil sa pagtataka. Tumanggo sila. Totoo talaga. Bago muling lumitaw ang Northern Demon, binalaan na tayo ng Crown King tungkol dito. Gayunpaman, nang iulat namin ito, inakusahan kami ng aming mga superior na nagbubuga ng kalokohan at imposibleng mabuhay ang Northern Demon. Sinabi nila sa amin na sinusubukan lang ni Levi na mag-claim ng hindi nararapat na kredito. Boom! Gulong-gulo ang isip ng lahat nang marinig ang paliwanag ng gwardya. Totoo na si Levi ay hindi lamang maling inakusahan at pinahiya, kundi siya ay nakulong pa. Sa kabila noon, tapat pa rin siya kay Erodia. Dahil alam niyang paparating na ang panganib, nagkusa siya sa pamamagitan ng pag-alok na harapin ito. Gayunpaman, walang naniwala sa kanya muli. Matapos masaktan muli, nawalan na siya ng tiwala. Ma'am, iyon ang nangyari. Sa kabila ng aking katapatan at pagnanais na protektahan si Erodia, lahat ng aking pagsisikap ay tinanggihan. Kaya, ang mga taong iyon ay hindi karapat-dapat na protektahan. Sa kabutihang palad, isa na akong ordinaryong mamamayan ngayon, para mamuhay ako ng simple at hindi na kailangang mag-alala pa. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Levi. Huwag po, Hari ng Korona, kung hindi mo kami tutulungan, wala nang ibang makapangyarihan para talunin ang Northern Demon, lalagyan ng nobela. Pakiusap muli, tumawa si Levi. Napag-isipan ko na, kaya, mangyaring maghanap ng iba. Sa ngayon, hindi ako aalis sa aking selda dahil gusto kong ipagpatuloy ang aking pagmumuni-muni. Gamit ang isang kanang kanyang kamay, itinulak ni Levi ang lahat ng lalaki palabas ng isang nakakatakot na puwersa. Umalis ng walang pagpipilian, bumalik ang mga lalaki sa mga Dragonites at iniulat ang sinabi ni Levi. Ano? Alam na ni Levi nang maaga na lilito ang Northern Demon at nagboluntaryo siyang labanan. Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Akala ko nagbubuga lang ng kalokohan si Levi. Hindi ko inaasahan na lalabas talaga ang Northern Demon. Awkward na inamin ni Rico of the Dragonites. Ang aming ginawa ay labis na nasaktan sa kanya, at siya ay tumanggi na umalis sa kanyang selda ngayon. Nako, kasalanan natin lahat. Naging bulag tayo. Kung hindi natin mapigilan ang Northern Demon, ang Oakland City ay magiging isang buhay na impyerno. Napabuntong hininga ang lahat. Bakit ba napakapeti ni Levi? Iniiwan niya si Erodia sa paglipas ng oras dahil sa kanyang sariling damdamin at interes. Bakit siya karapat-dapat sa titulong Crown King? May nag-comment bigla. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 15:22. Nang lumingon ang lahat, nakita nilang si Eastern Beast ang nagsalita. How dare they make snide comments at this point in time? Tumahimik ka. Hindi ito ang lugar mo para magsalita. Ang daming tumahol sa kanila. Walang sino mang may karapatang magsabi ng ganoong bagay, lalo na hindi ang Eastern Beast at ang kanyang mga tauhan. Sa tingin ko hindi siya nagkakamali.
Sa ilalim ng gayong desperadong mga kalagayan, dapat niyang isatabi ang kanyang mga personal na hinaing. Maliit na tao talaga si Levi. Tama iyan. Ibigay kung gaano kataas ang kanyang posisyon, mas maraming dahilan kung bakit dapat niyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang bansa. Paano siya tumatanggi na tumulong dahil lang sa galit niya? Alam ba niya kung gaano karaming kawalan ang mararanasan ni Erudia kung siya ay huli? Ang Eastern Hellhound at ang kanyang mga tao ay pinuna ni Levi. Eksakto. Aminin natin ang ating pagkakamali. Pero ano ang silbi ng pagiging maliit ngayon? Dagdag ni Heracles. Sinasabi niya na siya ay isang sibilyan na ngayon at walang kinalaman sa titulong Crown King. Arg, problema nito. Bakit natin tinanggal ang kanyang titulo? Napakamot ng ulo ang iilan sa kanila. Kahit ano pa iyon, maaaring mali ang ginawa natin sa kanya, ngunit kung ano man ang ginagawa niya ay hindi rin tama. Bilang isa sa mga mandirigma ni Erudia, dapat ay handa siyang sumabak sa digmaan sa oras na matanggap niya ang kanyang mga utos mula sa atin. Hindi dapat mahalaga kung siya ang Crown King o hindi. Ang huling bagay na dapat niyang gawin ay magtantrum at iwanan si Erudia dahil sa galit lang siya. Talaga, siya ay nasa mali. Lalagyan ng nobela. Totoo, kasalanan niya ang lahat ng ito. Ang mga tao ay sumigaw ng galit na galit. Walang sino man ang umasa na isisisi ng mga Dragonites ang lahat kay Levi habang hindi nila sinisisi ang kanilang sarili. Hindi kami nagkamali tungkol kay Levi. Kung tutuusin, pabaya siya sa kanyang tungkulin. Huwag natin siyang sisihin sa ngayon, paparusahan lang natin siya pagkatapos niyang makitungo sa Northern Demon. Sa tingin ko gagana iyon. The Five Dragons of Erudia commented. Ang mga pinuno ng mga Dragonites ay bamantong hininga sa katahimikan. How dare he acts with such impudence? Bakit ang bait niya sa mga oras na ganito? Ako mismo ang mag-uutos sa kanya na gawin ito. Deklara ni Severus, isa siya sa mga pinuno ng mga Dragonites. Samantala, pabalik sa selda, nagpapahinga pa rin si Levi na nakapikit. Levi, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi mo ba narinig ang utos kanina? Umungol si Severus kay Levi nang dumating siya. Umiling si Levi. Hindi. Isa lang akong regular citizen. Wala kang tungkulin na utusan ako. May problema ang Oakland City at Erudia. Paano mo matiis na panoorin silang nawasak? Naiintindihan mo ba ang ginagawa mo? Sinaman ng tingin ni Severus si Levi. Tatayo ako at manonood. Wala kang magagawa sa akin. Ngumisi si Levi. At saka, alam mo ba kung gaano kabastos ang boses mo? Ako ay humihingi ng paumanhin. Palagi kong pinaglilingkuran si Erudia at hindi sinunod ang iyong mga utos sa isang kapritsyo. Kung tutuusin, hindi mo naman ako alipin. Nadismaya si Levi sa kanila. Maldite ka, Levi. How dare you sway my orders and say something like that? Sa tingin mo wala na kaming ibang paraan ng pakikitungo sa Northern Demon kung wala ka. Ipapakita ko sa'yo. Makakaasa ka na hindi ka na namin kailangan. Kahit na, ay volunteer mo ang sarili mo ngayon, hindi ka namin papayagan. Biglang umalis si Severus at bumalik sa mga Dragonites. Napabulala si Severus, wala na bang ibang tao sa Erudia na kayang talunin ang Northern Demon maliban kay Levi? Wala ba tayong apat na mahusay na pamilya at iba pang mga nakatagong organisasyon? Sa halip, ipadala natin sila. Gayunpaman, katahimikan ang sumalubong sa kanya dahil wala talagang ibang tao. Masamang balita, ang Northern Demon ay umalis sa General's Lake. 80,000 lalaki ang nabigong pigilan siya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1523. Dahil sa kung gaano kalakas ang Northern Demon, hindi natin siya mapipigilan kahit gaano pa karaming tao ang ibato natin sa kanya. Totoo yan. Magdudulot lamang ito ng mas maraming casualty. Kailangan natin ng makakapidyo sa kanya. Pero saan tayo makakahanap ng taong ganyan? Napuno ng desperasyon ang ekspresyon ng lahat. Hindi pinapatay ng Northern Demon ang kanyang mga kalaban sa ngayon. Pero, sino ang nakakaalam kung ano ang susunod niyang gagawin? Kapag nagsimula na siyang pumatay, ito na ang magiging katapusan ni Erudia. Sa ngayon, ang Northern Demon ay nag-e-enjoy sa katotohanang walang sino mang maaaring maglagay ng daliri sa kanya. Wala na ba talagang makakatalo sa kanya? Sigaw ni Severus. Levi Garrison. Isa-isa nilang tinawag ang pangalan niya,
Lalagyan ng nobela. Hindi, pumili ka ng iba. Hindi ako naniniwala na siya lang ang may kaya. Iminumungkahi ko na ay deploy natin ang 10 elites ng Drago Knights. Sigurado akong matatalo nila siya, sabi ni Severus na nagngangalit ang mga ngipin. Hingal. Napabuntong hininga ang lahat. Sigurado ka ba? Ang 10 elite ay maaari lamang pakilyusin bilang isang huling paraan. Oo. Ang kasunduan ng lahat ng mga pinuno ng Dragonite ay kinakailangan upang pahintulutan ang kanilang pag-deploy. Ang mga Dragonites ay may 10 elite na mandirigma na pinakamalakas na martial art fighter sa Erudia. Sila rin ang trump card ng Dragonites na maaari lamang gamitin bilang huling paraan. Sa madaling salita, ang sitwasyon ay kailangang maging desperado upang tawagan ito. Noong tinakat ng Northern Demon ang North dati, hindi ito naging isang krisis. Ngunit ngayon, nakarating na siya sa Oakland City at naging malubha ang mga pangyayari. Ang kanilang deployment ay kailangang sumang-ayon sa bawat pinuno sa Dragonites at sila ay itinuturing na lihim ng Dragonites. Dahil ito ay isang sikreto, hindi sila maaaring ibunyag sa labas ng mundo. Higit pa rito, ang kanilang pag-iral ang nag-iisang dahilan kung bakit sapat ang kumpiyansa ni Severus para kausapin si Levi ng walang pakundangan. Kung tutuusin, hindi naman siya tanga. Mas maganda kung handang tumulong si Levi sa pagresolba sa problema. Kung hindi, maaari pa rin niyang ipadala ang 10 elite at hindi sumuko kay Levi. Ang mga desperadong pangyayari ay nangyayari ng mga desperadong hakbang. I agree to send the 10 elites, sigaw ni Severus. Sumasang-ayon din ako. Sumasang-ayon ako. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga pinuno ng mga Dragonites ay nagkakaisang sumang-ayon na italaga ang 10 elite. Nang maibigay na ang utos, nagsimulang labanan ng 10 elite ang Northern Demon. Matindi ang labanan dahil mas malakas sila kaysa sa 4 Basilisk. Hindi bababasa, maaari nilang pigilan ang Northern Demon ng ilang sandali. Gayunpaman, ang bangin sa pagitan ng kanilang lakas ay napakalawak pa at ang hilagang demonyo ay 5 beses nang mas malakas. Sa wakas, ang 10 elite ay natalo. Histeryosong tumawa ang Northern Demon. Hahaha, hindi ko ini-expect na magkakaroon ka pa rin ng ganoong katakot na mandirigma. Pero, hindi pa rin sila tugma sa akin. May iba pa ba? Samantala, sa base ng mga Dragonites, ang lahat ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa na walang tigil sa kanilang pawis. Ano? Ang 10 elite ay natalo. Naubusan na kami ng mga pagpipilian. Pati trump card natin ay natalo. Napakalakas ng Northern Demon. Dapat ba tayong sumuko sa kanya? Ang lahat ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Levi. Ipaglaban natin si Levi. Galit na sigaw ni Severus. Dagdag pa ni Rico, tama. Oras na para lumaban si Levi. Labanan. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na siyang lumaban. Nagboluntaryo pa siyang lumaban, ngunit kailangan mo siyang pigilan. At ikaw, Severus, suyuan mo daw siya para lumaban. Sa halip, sumumpa ka na hindi mo gagawin iyon kailanman. Kaya ngayon, nasa inyong dalawa ang kumbansihin siya. Kung tutuusin, mas mabuting linisin mo ang kalat na ginawa mo. Nagpalitan ng awkward na tingin sina Severus at Rico. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1524. Hinihiling mo bang yumoko ako kay Levi? Imposible. Hindi ko lang matiis ang pagmumukha niya. Ngunit, wala tayong ibang pagpipilian. Si Severus ay mukhang lubhang nag-aatubili. Unti-unting lumingon sa kanya ang lahat. Sa kasalukuyang mga kalagayan, mayroon ka bang alisin sa Levi? Ako. Parehong natahimik sina Severus at Rico. Alinman sa inyong dalawa pumunta at palabanan si Levi ngayon, o ipapadala namin kayo sa frontlines para harapin ang Northern Demon. Sa sandaling magsalita ang mga pinuno ng Dragonites, natigilan si Severus at iba pa. Kung tutuusin, ang labanan ng Northern Demon ay mas masahol pa sa kamatayan. Pupunta kami, kaagad. Pinunasan ng lahat ang pawis sa kanilang noo bilang maluwag. Maya-maya, nakarating na sila sa selda ni Levi. Hari ng Corona, tulungan mo kami. Mapahamak si Erudia kung wala ka. Umiiyak na pakiusap ni na Severus at Rico. Ang 3 Basilisk at ang 5 Dragons of Erudia ay sumunod na malapit sa likuran. Pag-angat ng tingin, ngini siya ni Levi, ordinaryong tao lang ako.
Humanap ka na lang ng iba. Please, kasalanan ko. Hindi ko dapat sinabi ang lahat ng iyon. Ako rin. Dapat naniwala ako sa'yo. Parehong inamin ni Severus at Rico ang kanilang mga pagkakamali. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Levi. Ganito ba kayo nagpapakita ng pagsisisi? Ang iba pang mga Dragonites ay sumigaw, lahat, lumuhad. Lalagyan ng nobela. Pumalakpak, pumalakpak. Hindi alintana kung gaano sila nag-aatubili, si Severus at Rico ay lumuhad sa kanilang mga tuhod. Ikaw rin. Napatingin ang mga tao sa tatlong basilisk. Pumalakpak, napaluhod din sila. Dahil nagkamali ang ating mga alagad, luluhod tayo bilang tanda ng pananagutan. Ang Eastern Hellhound at ang iba ay lumuhad. Lahat ng may kasalanan ay lumuhad sa harap ni Levi. Ang Eastern Beast at ang kanilang dalawang kasama ay lumuhad sa harap ni Levi. Bam! 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 Napayuko silang tatlo sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanilang ulo sa lupa hanggang sa umagos ang dugo sa kanilang mga noo. Ang iba naman, sumama sa pagyuko at nagmamakaawa. Hari ng Korona, mangyaring iligtas kami. Napagtanto namin ang aming kahangalan at sasang-ayon kami sa alinman sa iyong mga kahilingan. Ang iba pang mga Dragonites ay yumuko sa balakang at sumigaw, pakiusap iligtas kami. Kami, ang mga Dragonites, ay taos-pusong humihingi ng tawad sa iyo para sa aming pagkakamali. Basta tinutulungan mo kami, tutuperin namin lahat ng hiling mo. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na humingi ng tawad sa mga Dragonites. Sa sandaling iyon, napagtanto nila ang kanilang pagkakamali at tumingin kay Levi ng may pananabik. Isang buong minuto ang lumipas bago unti-unting iminulat ni Levi ang kanyang mga mata at tumayo. Boom! Sa sumunod na segundo, bumukas ang malavolt na pinto ng selda. Sa sandaling siya ay lumabas, ang selda ay bumagsak sa kanyang likuran na may malakas na dagandong. Binigyan ni Levi ng nakakatakot na titig ang Eastern Beast. Kayong tatlo ay nararapat na mamatay. Nanginginig ang tatlong basilisk. Oo, silang tatlo ay karapat-dapat na mamatay. Nag-echo ang iba. Crown King, pumayag ka bang tulungan kami? Excited na tanong ng crowd. Tumanggo si Levi. Ma'am, itatapon ko ang Northern Demon at the Avengers. Lahat ay nakahinga ng maluwag bilang tugon. Ang Oakland City at ang Erudia ay maaari na ngayong mailigtas. Idinagdag ni Levi, pagkatapos na malutas ang dalawang bagay na ito, tatalikuran ko ang aking titulo bilang Crown King at babalik sa isang sibilyan na buhay. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1525. Ano? Napanganga ang mga tao sa gulat sa kanyang sinabi. Walang inaasahan na si Levi ay magmungkahi ng kanyang sariling pagre-retiro. Ang kanyang pagkawala ay magbibigay kay Erudia ng isang mapangwasak na dagok. Ito ay isang malungkot na desisyon para kay Erudia at walang sino mang maaaring tumanggap nito. Gayunpaman, alam na nila ang dahilan ng kanyang desisyon. Crown King, pakiusap na pag-isipang muli. Sasang-ayon kami sa anumang hinihiling na mayroon ka, kabilang ang pagbubunyag ng iyong pagkakakilanlan sa mundo. Ituloy mo ang pagiging Crown King dahil kailangan mo ni Erudia. Kung gaano ka pa kabata, mahaba-haba pa ang mararating mo bago magretiro. Walang gustong makitang bumaba si Levi. Nanatiling walang ekspresyon si Levi. Pagod na ako. Pagkatapos ng lahat, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Pero, huwag kang mag-alala. Bago ako magretiro, sisiguraduhin kong nasa mabuting kamay si Erudia. Nang gustong tumutol pa ng karamihan, may nagpaalala, nananatili pa ring banta ang Northern Demon. Bakit hindi muna natin siya harapin? Noon lang nila naalala ang kanilang mga prioridad. Ma'am, haharapin ko siya kaagad. Kayong tatlo, sumunod kayo sa akin. Tumingin si Levi sa direksyon ng tatlong basilisk. Sa pamamagitan nito, sinundan nila si Levi sa larangan ng digmaan upang harapin ang Northern Demon. Nakaramdam sila ng hindi mapakali dahil hindi nila alam kung ano ang balak ni Levi. Ikaw, buhay ka pa. Nagulat ang Northern Demon nang makita si Levi. Tumawa si Levi. Siyempre ako. At saka, ang mga tauhan ko ang nagligtas sa iyo. Or else, hindi ka na sana nagising. Ano? Ang paghahayag ay nagulat sa Northern Demon. Ngayon niya napagtanto na si Levi ang nasa likod ng lahat. Hindi ka nakatapat para sa akin dahil mas lumakas ako kaysa dati.
Ang Northern Demon ay kumpiyansa na nagpahayag. Halika na. Biglang ibinato ni Levi sa kanya ang 3 basilisk. Mamatay. Ang Northern Demon ay naglunsad ng suntok sa kanila. Sumabog silang 3 sa ambon ng dugo. Isang segundo bago ang kanilang kamatayan, naisip nila kung ano ang ibig sabihin ni Levi nang sabihin niyang hindi sila karapat-dapat na mabuhay. Kung tutuusin, nagkasala sila sa pagtataksil sa kanilang mga kasama at pagsisinungaling kay Herodia. Kaya naman, kinailangan nilang mamatay. Pagkatapos noon, nagsimula ang labanan nina Levi at Northern Demon, lalagyan ng nobela. Nadagdagan ang kanyang lakas ng 5 beses, ang Northern Demon ay nakaramdam ng labis na kumpiyansa. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na lumaki rin ang kapangyarihan ni Levi. Puff! Sa huli, siya ay matamang natalo sa kamay ni Levi. Pagkatapos ng 2 beses na matalo sa iyo, kumbinsido ako na ikaw ay mas malakas na mandirigma. Sige, patayin mo ako ngayon na. Ang Northern Demon ay lumuhad sa lupa at yumoko bilang pagsuko. Hindi pa kita papatayin dahil may itatanong pa ako sa iyo. Arg! Nang magsalita si Levi, may ilang elite na mandirigma ang sumugod at brutal na pinatay ang Northern Demon. Pagkatapos noon, lumapit sina Severus at Rico. Sila ang nagutos na patayin ang Northern Demon. Bakit mo siya pinatay? Galit na pinandilatan sila ni Levi. Crown King, napakalakas mo talaga. Kahit ang Northern Demon ay hindi kakampi mo. Ang mga kriminal na tulad ng Northern Demon ay nararapat na mamatay upang maiwasan ang karagdagang mga problema. Nagpaliwanag ang dalawa. Umiling si Levi bilang pagbibitiw. Wala na siyang magagawa ngayong patay na ang Northern Demon. Sa wakas, mabilis na kumalat kay Herodia ang balita ng Crown King na papatayin ang Northern Demon. Nagulat ang lahat sa mundo. Una, nakaligtas ito sa Crown King ay nakaligtas sa labanan sa Mount Drago. Pangalawa, pinatay ng Crown King ang Northern Demon. Dahil dito, walang nang-ahas na guluhin si Herodia dahil mayroon silang taong hindi magagapi na nagpoprotekta sa kanila. Gayunpaman, walang inaasahan na ang Crown King ay nagpaplanong magretiro. Iyon ang nakikitang pag-aalala ng mga Drago Knights. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1526. Ipinagdiwang ng lahat ang pagkamatay ng Northern Demon habang ang sinasabi ng Crown King ay lumaganap sa malayong lugar. Ang buong mundo ay nag-isip muli tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, alam ni Herodia na nawalan siya ng isang anak na lalaki. Bagamat hindi alam ng mundo ang pagre-retiro ng Crown King, malalaman nila ito sa madaling panahon, lalagyan ng nobela. Kapag nangyari iyon, darating na naman ang gulo. Bumalik sa base ng mga Drago Knights, lahat ay mukhang malungkot. Hawak ni Levi ang isang nakatiklop na bandila sa kanyang kamay. Ang watawat ay napunit at nabasa sa dugo hanggang sa maamoy pa ang baho nito. Ito rin ang watawat na dinala ni Levi mula sa bundok Drago. Nakalagay sa ibabaw nito ang Dragon Ring. Mula ngayon, ako, si Levi Garrison, ay bumitiw sa posisyon ng Crown King. Deklara ni Levi. Nagbuntong hininga ang karamihan. Bakit hindi mo pag-isipang muli? Pinag-isipan ko itong mabuti. Sa wakas, ibinalik ni Levi ang 2 gamit. Mula noon, hindi na siya ang Crown King. Siya ay naging isang sibilyan at handang gumugol ng oras sa kanyang pamilya at mamuhay ng tahimik. Dahil nakapagdesisyon ka na, inaprubahan namin ang iyong pagbibitiw. Higit pa sa sapat ang ginawa mo para kay Herodia. Kaya, hayaan nating harapin ang The Avengers sa iyong lugar. Ang mga Drago Knights ay hindi na nang ahas magtanong kay Levi. Sige na, tinanggap ni Levi ang kanilang alok. Sa wakas, ang lahat ng mga Drago Knights ay nanood habang si Levi ay umalis. At iyon ang katapusan ng isang alamat. Samantala, pabalik sa tirahan ng Lopez sa Northampton, katatapos lang ng libing ni Malcolm. Matapos mabunyag ang katotohanan tungkol sa 4 na basilisk, hindi na siya itinuring na isang deserter. Sa katunayan, bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo, ang karangalan at gantimpala na nararapat sa kanya ay ipinagkaloob kay Wilton. Walang magawa kay Levi. Nang makita siyang bumalik, nalungkot sila, maswerte ka talaga na kabilang sa 30 nakaligtas. Kung tutuusin, karamihan sa 900 lalaki ang napatay. Dahil sa wakas ay muling nakasama ni Zoe si Levi, lahat siya ay masaya.
Sa kabila ng selos at sama ng loob na nararamdaman ng iba, wala silang magagawa. Wala silang choice kundi panoorin ang masayang pagsasama ni Levi sa kanyang pamilya. Pagkabalik niya, tinipon ni Levi si Albus at ang isa pang pinuno ng Great Families. Nag-usap silang 5 buong gabi. Sa panahon ng pag-uusap, ipinaalam sa kanila ni Levi ang tungkol sa kanyang pagre-retiro bilang Crown King. With that, bumalik sa normal ang buhay ni Levi. Sa araw, tutulungan niya si Zoe na patakbuhin ang kumpanya at pagkatapos ay alagaan ang mga bata. Ang kanyang mga araw ay puno ng kaligayahan at kaligayahan. Kasabay nito, bumalik sa normal ang lahat kay Erudia. Para naman sa The Avengers, kailangan pa nilang sirain. Ang kanilang mga pinuno ay tumakas sa ibayong dagat kung saan sila ay binigyan ng lupa at mga isla. Higit pa rito, ipinagkaloob sa kanila ni Zarain ang titulo ng isang hari. Kaya naman, wala nang paraan para salakayin sila ni Erudia. Gayunpaman, hindi sila naging banta kay Erudia sa ngayon. Ang tanging magagawa ni Erudia ay maghintay ng oras para sa isa pang pagkakataon. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 taon at nagkaroon ng kapayapaan kay Erudia. Walang sino man ang nangahas na gumawa ng anumang kaguluhan. Sa katunayan, maraming bansa ang gustong-gustong magkaroon ng kanilang diplomatikong relasyon sa Erudia. Ito ay bunga ng kapangyarihang ipinakita ng Crown King. Biglang may nangyaring nakakagulat kay Erudia. Ang 9 na Panginoon ay lumitaw ng wala saan. Bawat isa sa kanila ay napakalakas. Bagamat ang kanilang lakas ay hindi kapantay ng Crown King o ng Northern Demon, sila ay kasing lakas man lang ng 5 Dragons of Erudia. Ang kanilang layunin ay protektahan ang bansa. Nagulat ang mundo sa mga balitang nagpatindi ng takot at paggalang na nararamdaman ng ibang bansa kay Erudia. Malugod na tinanggap ni Erudia ang balita. Pagkatapos ng lahat, ipinagmamalaki ng mga mamamayan nito ang lumalagong lakas nito. Lingid sa kaalaman ng, ang 9 Lords ay karamihan sa isang tao. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1527. Ang taong iyon ay si Levi. 1 taon na ang nakalilipas nang magretiro si Levi, nangako siyang tiyaking mapoprotektahan si Erudia. Kaya naman, sinanay niya ang 9 na Panginoon para maprotektahan nila ang bansa. Sa nakalipas na taon, nakakalap siya ng maraming diskarte mula sa parehong nakatago at sinaunang mga paksayon, kabilang ang sa 4 Great Families. Kasama sa mga pamamaraang ito ang martial arts, kaalaman sa medisina, at iba pa. Pagkatapos nito, isinama niya ang mga ito sa sarili niyang diskarte at sa Erudian Army. Sa pagsasama-sama ng mga ito, nag-imbento siya ng isang bagong hanay ng makapangyarihang mga diskarte at pumili ng ilang piling matutunan ang mga ito. Matapos ang paggulo ng 1 taon dito, ang 9 na Panginoon ay ang mga bunga ng kanyang paggawa. Hindi lang sila malalakas na mandirigma, ngunit nilagyan din ng mga medikal na kasanayan at iba pang espesyal na pamamaraan. Kaya naman, napuno nila ang butas na iniwan ni Levi. Higit pa rito, nagkaroon sila ng karagdagang kaalaman. Si Levi at Albus ay nakagawa ng isang makapangyarihang pormasayon kung saan lahat sila ay magagamit kapag magkasamang lumalaban. Ang umaataking kombinasyong ito ay sapat na malakas na talunin ang Northern Demon sa rurok ng kanyang kapangyarihan. Sa makatuwid, ito ay magsisilbing isang malakas na pagpigil sa sinuman sa kanilang mga kaaway. Isa-isa, sila ay napakalakas. Magkasama, sila ay magiging hindi mapigilan. Nang ipagdiwang ni Erudia ang balita, nakahinga ng maluwag si Levi. Bagamat 1 taon na siyang opisyal na nagretiro, noon lang naramdaman niya na tapos na talaga ang kanyang tungkulin. Ang pagkakaroon ng pagsasanay sa 9 na Panginoon, sa wakas ay maaari na siyang magretiro ng payapa. Habang pinapanood ang kanyang 9 na alagad sa screen, hindi mapigilan ni Levi ang mapangiti. Pwede ka bang magpahinga ng maluwag? Nakangiting sabi ni Zoe. Naunawaan niya kung gaano katapat si Levi sa kanyang bansa. Kahit na hindi niya alam ang papel nito bilang Crown King, ramdam pa rin niya ang pagiging makabayan nito, lalagyan ng nobela. Tapos na ngayon. Sa pagpapatuloy, magkakaroon ako ng maraming oras sa inyong dalawa. Napangiti si Levi. Tinanong siya ni Forlivia, Daddy, ayaw mo bang maging Crown King? Hindi, ayoko. Sa ganoong paraan, makikita-kita araw-araw. Binuhat ni Levi si Forlivia. Napakaganda. Hindi na ikaw ang Crown King.
Tuwang-tuwa si Forlivia. Walang magawang umiling si Zoe. Iniisip niya talaga na si Levi ang Crown King. Samantala, nagkaroon ng pagdiriwang sa loob ng Great Family of Westford. Ang dahilan ay isa si Lance sa siyam na Panginoon. Siya ay espesyal na pinili ni Levi mula sa 10,000 lalaki. Dahil siya ay uuwi ngayon, ang Great Family of Westford ay nag-organisa ng isang welcome banquet upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik. Higit pa rito, alam ng lahat sa Northampton ang tungkol dito. Levi, paano mo gustong mamuhay ng isang sibilyan? Tama iyan. Sa kawalan mo, marami pang iba ang maaaring pumalit sa iyo. Hindi mo ba minahal ang Great Family of Westford? Ngayon, si Lance ay isang patunay kung gaano kamali. Paulit-ulit na kinukot siya ni Sean at ng iba si Levi. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na lumampas ito dahil natatakot pa rin sila sa kanyang kapangyarihan. Levi, tapos na ang oras mo dahil hindi ka na ganoon kalakas. Sa pasulong, dapat kang magsimulang mamuhay na parang duwag. Pinagtawanan siya ng karamihan. Mula noon, bumaba na ang katayuan ni Levi sa pamilya, hanggang sa wala nang nag-abala pang kulitan siya. Sa harap ng mga panlalait nila, hindi na lang sila pinansin ni Levi. Noong nakaraan, sasagutin niya ang katotohanan na ang siyam na Panginoon ay kanyang mga alagad. Ngunit ngayon na siya ay isang sibilyan, kailangang pumasok sa isang hindi kinakailangang listahan. Maya-maya, nalipat ang atensyon ng lahat kay Levi nang dumating si Lance. Ang mahusay na pamilya ng Westford ay naglatag ng pulang carpet na umaabot ng milya-milya para salubungin siya. Kung tutuusin, siya ang ipinagmamalaki ng kanilang pamilya. Nang sumulpat si Lance, diretso siyang naglakad papunta sa direksyon ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1528. Natigilan ang lahat. Anong ginagawa ni Lance? Alam ko, siya ang nakababatang kapatid ni Malcolm at pinatay si Malcolm dahil kay Levi. Siguradong galit na galit si Lance kay Levi. Iyon ang pumasok sa isip ng lahat. Sa pag-aalala, hinawakan ni Zoe ang manggas ni Levi nang hindi namamalayan. Ano ang gagawin natin kung papanagutan ni Lance si Levi? Habang naglalakad palapit kay Levi, may sasabihin pa sana si Lance nang inunahan siya ni Levi, sibilyan na ako ngayon. Naintindihan naman agad ni Lance. Oh, gayunpaman, lagi kitang aalalahanan sa buong buhay ko. Ang ibig sabihin ni Lance ay tuluyan na siyang mabaon sa utang ni Levi dahil si Levi ang kanyang amo. Gayunpaman, ipinagpalagay ng iba na si Lance ay may hinahawakan sa halip na namatay ni Malcolm. Kung hindi dahil sa espesyal na posisyon ni Lance ngayon, sa tingin ko ay napatay niya si Levi. Nararamdaman ni Sean na ito ay isang kahihiyan. Pagkatapos nun, tumingin si Lance kay Forlivia. Mabilis siyang nakuha ni Zoe para batiin siya. Nakangiting hinaplos ni Lance ang mukha ni Forlivia. Pwede mo akong tawaging Lance. Bilang alagad ni Levi, siya ay kapantay ni Forlivia sa mga tuntunin ng hierarchy. Iyan ay hindi nararapat, paalala ng isang tao. Kung tutuusin, si Lance pa rin ang nakakatanda sa kanya. Gayunpaman, walang masyadong nag-iisip tungkol dito dahil mas interesado silang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik. Para sa iba pang 8 Panginoon, ganoon din ang pakikitungo sa kanila nang bumalik sila sa kani-kanilang sariling bayan. Napakahalaga na magkaroon ng napakalaking kilig saan man sila magpunta dahil ito ay hindi nagpapakita ng lakas sa mga kaaway ni Erudia. Siyempre, may kakayahan ang Nine Lords na ay back up ang kanilang reputasyon. Pagkatapos ng lahat sila ay pinili ni Levi mula sa panahon at dumaan sa impyernong pagsasanay, lalagyan ng nobela. Ang nakaraang taon ay isang maluwalhating taon para kay Erudia. Ang lahat ng mga dayuhang bansa, lalo na ang mga nasa hangganan, ay pinilit na magpasakop. Samantala, sa isla sa loob ng Adron, may ilang eroplanong nakaparada. Sa isang malaking entourage, dumating si Prince William sa isang manor. Sa loob, naghihintay sa kanya si Nakuro Dragon, Black Phoenix, at marami pang iba. Emph, ikaw ay grupo ng basura. Ano ang ginawa mo? Inihagis ni Prince William ang dyaryo sa kanyang kamay sa mukha ni Kuro Dragon. Pagkatapos magbayad ng ganoon kataas na presyo, nabigo ka pa ring patayin ang Crown King. Sa kabila ng mga sakripisyo, patay na rin ang Northern Demon. Nagtagumpay ka na ba sa anumang bagay?
Galit na galit si Prince William. Siya ay nag-aksaya ng napakalaking halaga ng pera at nagagawa upang matupad ang mga kahilingan ni Kuro Dragon. Sa katunayan, binigyan pa niya si Kuro Dragon ng sovereign land at 10-10 isla. Paanong hindi ako magagalit sa kawalan niya ng tagumpay? Kahit ang aking mga aso alam ay maaaring gumanti ng mas mahusay. Ano naman sayo? Galit na pinandilatan sila ni Prince William. Prinsipe William, talagang binaygo ka namin. Ibinaba ni Kuro Dragon ang kanyang ulo habang inamin ang kanyang pagkakamali. Si Erudia ay hindi matatalo ngayon. Isinasantabi ang Crown King, ang Nine Lords ay lumitaw na ngayon bilang mga tagapag-alaga ng bansa. Sa bilis na ito, walang makakahawak sa kanila, sigaw ni Prince William. Pakiusap huminahon ka. Tinangka siya ni Kuro Dragon na pakalmayan siya. Mas mabuting gumawa ka ng bagong plano. Ano man ito, dapat kong makita si Erudia na wasak, o mas mabuti pa, lubos na nawasak. O kung hindi, babawiin ko ang lahat ng ibinigay ko sa iyo, pati na ang lupain at mga isla. Sa katunayan, ibabalik pa rin kita kay Erudia. Pagbabante ni Prince William na nakilala sa kanila. Upang hadlangan ang lumalagong impluwensya ni Erudia, walang pagpipilian si Prince William kundi pilitin ang The Avengers na kumilos. Sige, aakyat na tayo. Sa isang mapanlinlang na ekspresyon, nakipagpalitan ng tingin si Kuro Dragon sa kanyang mga tauhan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1529. This time around, 5 araw lang ang ibibigay ko sa iyo. Magwala ka kung hindi mo kaya. Aalis na sana si Prince William na nagtataka. Maghintay. Napatigil si Prince William sa kanyang mga landas nang marinig iyon. Prinsipe William, mangyaring manatili at panoorin kaming maghayganti kay Erudia. Sa panonood mo sa amin, mapapalakas nito ang aming kahusayan. Ngumiti si Kuro Dragon. Lahat ay napatingin sa kanya nang may pagtataka. Hindi nila naiintindihan kung bakit niya pinananatili si Prince William. Nangangahulugan ito na palaging may namamahala sa kanila, lalagyan ng nobela. Sure, ituloy natin yan. Pumayag si Prince William na manatili sa isla. Hinayla ng Black Phoenix si Kuro Dragon sa isang tabi. Hindi ba mapipigilan ang ating mga galaw dahil babantayan tayo ni Prince William? Ipinalabas ng Black Phoenix ang kanyang mga alalahanin. Noon pa man ay gustong kontrolin sila ni Prince William. Ngunit nais lamang nilang makipagsanib puwersa kay Prince William. Kung hahayaan nilang manatili si Prince William, ito ay isang pagkakataon para sa kanya na kontrolin sila. Ngumisi si Kuro Dragon, I have my plans. Oh, napabuntong hininga ang Black Phoenix nang marinig ang kanyang mga sinabi. Magagawa ba ito? Ito. Nagpipiknak sila at natatakot. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Kuro Dragon. Ito na lang ang natitirang paraan. Sige, kung gayon, ibigay natin ang ating makakaya. Isang nakakatakot na kislap ang kumikinang sa gitna ng Black Phoenix. Si Levi ay namumuhay pa rin ng ordinaryong buhay. Nag-aayos siya para pumunta si Forlivia sa kindergarten sa nakalipas na 2 araw. Nang sumapit ang gabi, napabuntong hininga siya. Hindi magtatagal ang kapayapaan. Kung mas mahinahon, mas malakas ang bagyo. Naisip na ni Levi ang kasalukuyang sitwasyon. Kinapa niya ang kanyang mga templo. My instinct tells me that but this has nothing to do with me anymore. Bakit ko pa ba iniisip yon? Ha, bakit ka nandito? Ngumisi si Levi habang naglalakad palabas. Si Lance pala, Guro, Grandmaster. Bati ni Lance kina Levi at George. Master, bago pa lang ako sa posisyon na ito at medyo nawawala na ako. Sa palagay ko ay hindi sapat ang aking kakayahan. Sigurado akong ganoon din ang nararamdaman ng 8 tao. Mahirap para sa amin na kunin ang tungkulin mula sa iyo. Nakapamulsa si Lance sa lupa. Kagaya ng sinabi ko, isa na akong ordinaryong tao ngayon, kaya huwag mo akong istorbohin. Tumalikod si Levi at umalis. Nang malapit nang mawalan ng pag-asa si Lance, muling narinig ang boses ni Levi. Maging mapagmatsyag. Pigilan ang anumang posibleng panganib. Oo. Tumanggo si Lance bilang tugon. Ngunit hindi niya isinapuso ang mga salita. Sino ang nang-ahas na lusubin si Erudia? At may panganib pa. Imposible yan. Mas naging clueless siya sa susunod na gagawin. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kanyang kapabayaan ay nagdudulot ng malaking gulo.
Kinabukasan, si Kuro Dragon at ang iba ay nagpalipat-lipat ng eroplano patungong Bayview. Nasa eroplano na rin si Prince William. Si Herodia ay nakalubog pa rin sa kaligayahan ng pagpapakita ng siyam na Panginoon, hindi alam ang paparating na panganib. Samantala, sa Southampton ng Herodia, sa wakas ay huminto na rito ang Avengers. Prinsipe William, pakiusap, nangunguna si Kuro Dragon. At lumabas si Prince William kasama ang iba. Bakit mo ako dinala kay Herodia? Pwede mo bang sabihin sa akin ngayon? Tanong ni Prince William. Hindi niya alam kung ano ang binabalak ni Kuro Dragon at ang alam lang niya ay mapapanood niya ang isang nakakabaliw na palabas kung pupunta siya sa Herodia. Inaabangan niya ito. Paano ipaghihiganti ni Kuro Dragon si Herodia? Prinsipe William, maaari ko bang simulan? Nakangiting tanong ni Kuro Dragon. Pakiusap. I would love to see how crazy this is going to be, nagmamadaling sagot ni Prince William. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1530. Ngunit sa sumunod na segundo, naramdaman ni Prince William ang panginginig sa kanyang gulugad. Isang lamig ang damaloy sa kanyang katawan, mula sa kanyang ibaba hanggang sa kanyang ulo. Ibinaling niya ang kanyang ulo nang hindi niya namamalayan, ngunit upang matugunan ang mga masasamang mata ni Kuro Dragon. Kuro Dragon curled his lips into a smirk, and a bloodthirsty smile appeared on his face. Umiikot ang isip ni Prince William. Agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Kuro Dragon at ng iba pa sa pagkakaroon ng crazy show. Patayin siya. Utos ni Kuro Dragon. Mabilis na kumilos ang Avengers. Swoosh! Swoosh! Kuwit. Dahil hindi handa, agad na pinatay ang mga bantay ni Prince William. Napatingin si Kuro Dragon sa mga miyembro ng Avengers. Handa ba kayong magsakripisyo? Oo, kami na. Pagkasabi nito, brutal na sinaksak ng Avengers ang kanilang sarili gamit ang kanilang mga armas. Hindi lang ang mga bantay ni Prince William ang bumagsak, pati na rin ang Avengers. Kabilang sa mga ito, 2 tao sa itim na maskara ang mga miyembro ng konseho. Sa pamamagitan nito, iisipin ng mga tao na may ibang pumatay kay Prince William, at walang sino man ang sisisi sa Avengers. Ikaw na ngayon, Prinsipe William. Sapat na sa akin na lagi mo akong sinisigawan. Naglaslas si Kuro Dragon kay Prince William. Hindi na nagkaroon ng oras si Prince William para mag-react at bumagsak siya sa isang pool ng dugo. Hahaha, matagal na kitang gustong patayin, at sa wakas nakahanap na ako ng pagkakataon. Tumawa ng malakas si Kuro Dragon. Sa lahat ng oras na ito, tinatrato sila ni Prince William bilang mga alipin, lalagyan ng nobela. Lahat ay nagpipigil ng kanilang nararamdaman. 2 ibon ang pinatay ni Boss gamit ang isang bato. Hindi lang si Prince William ang napatay, kundi na-frame din si Herodia. Tumawa ang Black Phoenix. Dahil namatay si Prince William sa Herodia, magiging seryosong problema ito. Magsisimula ang lahat ng iba't ibang uri ng haka-haka. Sabay tawa ng iba. Tumingin ulit si Kuro Dragon bago niya sinabing, "Tara na." Hindi nagtagal ay umalis na si Kuro Dragon at ang iba pa. Dumating ang isa pang grupo ng mga tao. Si Lance ang pinuno. Ang 9 na Panginoon ay bawat isa ay namamahala sa isang lugar. At si Lance ang namamahala sa lugar na ito. Napansin niya ang Avengers nang lumipad sila ng eroplano papunta sa lugar na ito. May mga tao siyang binabantayang mabuti ang kanilang mga galaw. Nang matagpuan nila ang lugar kung saan lumapag ang eroplano, mabilis nilang dinala ang mga tao. Ano ang nangyayari? Nawalan ng salita si Lance at ang grupo niya nang makita ang mga bangkay at ang gulo sa pinangyarihan ng labanan. At napagtanto nilang may mali. Tingnan mo ang pagkakakilanlan nila. Kumunat ang noo ni Lance. Ang mga ito ay mula sa Avengers, at ito ay si Prince William mula sa Zarain. Hindi nagtagal, natagpuan ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito. Nako, masama ito. Naramdaman ni Lance na may darating na krisis. Hindi niya namamalayan ang paligid. Ngunit hindi niya alam na may kagamitan na nagre-record sa bawat eksena nila. Gumawa ito ng senaryo kung saan parang dinala ni Lance ang mga tao para patayin si Prince William at iba pa sa kanila. Bukod dito, ang lokasyon ay nasa loob ng Herodia. Ang katibayan ay kapanipaniwala at hindi may kakaila. Di nagtagal,
Ang pinakamalaki at pinakamisteryosong dark web sa mundo ay naglabas ng isang piraso ng pasabog na balita. Pinatay si Prince William mula sa Zarain sa Erodia. Ang balita ay suportado ng katibayan. Lahat ng nasa eksena ay naitala. Higit sa lahat, natagpo ang patay si Prince William kay Erodia, na nagpadali sa investigasyon. Kitang-kita ang katotohanan, namatay si Prinsipe William sa Erodia at pinatay ng Erodian. Nagulat ang buong mundo nang ilabas ang balita. Ang Zarain ay isang makapangyarihang bansa. Kahit na si Prince William ay walang mahalagang posisyon, siya ay mula sa maharlikang pamilya. Kilala siya sa buong mundo. Ang kanyang pagkamatay ay sapat na upang magdulot ng malaking kaguluhan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1531. Sa sandaling ito, ang buong mundo ay natanggap sa balita ng pagkamatay ni Prince William. Sumiklab ang mga protesta kay Adrun. Daan-daang libong tao ang nagprotesta. Hindi nagtagal, sumiklab ang mga protesta sa lahat ng dako kabilang ang Bayview. Daan-daang libong tao ang nasa lansangan, na may dalang mga watawat at mga banner. Lahat ay humihingi ng paliwanag sa pagkamatay ni Prince William. They were questioning Erodia, bakit mo pinatay si Prince William? Nais din nilang bigyan sila ni Erodia ng malinaw na sagot at ibigay ang mamamatay tao. Ang mga bagay ay lumalala. Nagprotesta ang mundo laban kay Erodia. Lahat ay naghahanap ng hustisya para sa pagkamatay ni Prince William. Ang mga bansa at organisasyon sa buong mundo ay pinapuna si Erodia, na humihingi ng paliwanag. Ang mga bagay ay umunlad sa isang sitwasyon kung saan ang buong mundo ay laban kay Erodia. Kahit na makapangyarihan si Erodia dahil mayroon silang Crown King at 9 Lords, ang pagkamatay ni Prince William ay nagpasiklab sa galit ng lahat. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang karapatan sa daan. Lumipas ang ilang oras ngunit nanatiling tahimik si Erodia. Hindi sila nagbigay ng anumang paliwanag. Samantala sa Northampton, si Lance naman ay mukhang nagalit. Ang dingding ay napuno ng mga tatak ng kamay. Nasinampal niya. Naalala niya ang ibinabala ni Levi sa nangyari. Ngunit huli na ang lahat. Masyado siyang kumpiyansa. Kahit na maaga niyang natuklasan ang eroplano ng Avengers, pinayagan niya silang makapasok sa Erodia. Nakikita sa sumusunod na sakuna. Dapat ay pigilan na niya ang lahat ng nangyayari. Pero hindi siya naging vigilant. Lance, hindi ka pa nagtagal mula nang ikaw ay kumuha ng posisyon, at nangyari ito. Anong problema mo? Natahimik si Lance, lalagyan ng nobela. Nalilito siya kung ano ang gagawin sa pangyayaring ito. Maaari siyang lumaban o pumatay, ngunit siya ay walang alam pagdating sa pagharap sa mga pukana tulad nito. Noong sinasanay ni Levi ang siyam na Panginoon, may mga plano siyang gabayan sila sa aspetong ito. Kailangan niya ng siyam na kandidato na kayang humawak ng mga seryosong bagay, ngunit hindi siyam na walang ingat na lalaki na alam lamang ang labanan. Pero obviously, hindi iyon namalayan ng siyam. Kasabay nito, si William II ng maharlikang pamilya ni Zarain, na siya ring ama ni Prince William, ay galit na galit sa pagkamatay ng kanyang anak. Si Prince William ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Nangako siyang gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang maipaghiganti ang kanyang anak. Sa sandaling ito, papunta siya sa Erodia. Sasamahan niya si Erodia para ipaghiganti ang kanyang anak. Sa gayong mga kalagayan, maaari lamang ipadala Erodia ang kanilang mga propesyonal na negosasyon upang makabuo ng pinakamainam na solusyon para kay William II. Imposibleng malaman ang totoong pumatay kay Prince William sa maikling panahon. Sa kasalukuyan, maaari lamang nilang patatagin ang sitwasyon. Ang mga negosasyon ay magaganap sa Southampton. Si William II ay may napakahusay na mga mandirigma sa kanyang paligid upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Natatakot siya na baka ganoon din ang mangyari sa kanya. Ngunit dahil ang buong mundo ay narito ang kanilang mga mata, ipinapalagay niya na walang maglalakas loob na pumatay ng sinuman. Nagkataon namang si Lance ang may hawak ng security. Bago umalis si Lance ay pinuntahan pa niya si Levi. Master, nandito na naman ako. Ako ay nasa malalim na problema sa oras na ito. Hindi ako sigurado kung ano ang gagawin. Nakaluhod si Lance sa pintuan, nagmamakaawa. Kasalanan niya iyon. Gusto niyang tabyusan ang kanyang mga pagkakamali at hayaang makita ng iba ang kanyang mga kakayahan. Tulad ng sinabi ko, nagretiro na ako sa mga makamundong gawain.
Maririnig ang malamig na boses ni Levi. Master, sobrang naliligaw ako. Gabayan mo ako. Hindi ako babangon hanggat hindi ka lumalabas. Patuloy na lumuhad si Lance sa sahig. Magwala ka. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ungol ni Levi mula sa loob. Mabilis na napatayo si Lance sa gulat. Sa sandaling ito, dumating si Zoe. Tumingin siya sa malapitan at napabalikwas siya nang mapagtantong si Lance iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1532. Ikaw, nauutol na tumingin si Zoe kay Lance nang may takot. Ipinapalagay niya na dumating si Lance para maghanap ng mga pagkakamali kay Levi. Magwala ka, tigilan mo na ako sa pang-iistorbo mo, sigaw ni Levi. Pursing his lips, pinakitaan ni Lance si Zoe ng tingin na puno ng emosyon. Nasisiraan ka na ba ng bait, Levi? Paano mo siya hinihiling na umalis? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Zoe si Levi. Kung ano man iyon, ordinaryong tao lang si Levi samantalang si Lance ay isa sa Nine Lords. Ayos lang. Bubugbugin ko siya saka nagpakita ulit siya, pang-iinis ni Levi. Walang magawang umiling si Zoe. Hindi siya nagbago kahit kaunti. Samantala, mayroong ilang mga cruise ship na nakita sa Southampton, kung saan ang nakikita ay sakay ng William II, The Avengers, Kuro Dragon, at iba pa. Hindi pwedeng mamatay ng walang kabuluhan ang ating prinsipe. Dapat tayong humingi ng paghihiganti para sa kanya, sinubukan ni Kuro Dragon na pawiin ang apoy ng kontrobersya. Sumimangot din ang iba pang lalaki, tama. Dapat mamatay ang lahat ng nasasangkot. Oo, lalo na si Lance kasama ang mga pamilya nila. Nang marinig ang mga pahayag, nagalit si William II. Baka biro lang yan. Gayunpaman, bilang isang mayaman at makapangyarihang hari na may hindi mabilang na mga hindi kapani-paniwalang talento na naglilingkod sa kanya, madali niyang magagamit ang alinman sa mga nag-aangking manlalaban sa mundo sa isang iglap lamang. Sa harap ng kanyang labis na impluwensya, si Herodia ay maaaring gumawa ng karagdagang mga konsesyon. Isa pa, katatapos lang niyang mawala ang kanyang anak. Kaya naman, napagpasyahan niyang mali si Herodia. Kailangan nating ipaghiganti tayo sa negosasyon bukas. Bilang karagdagan, dapat tayong magsikap para sa higit pang mga bagay. Iminumungkahi ko na hilingin natin kay Herodia na ibigay ang Crown King. Mata sa mata, ang kamatayan lamang niya ang makakapagbayad sa pagkamatay ni Prinsipe William, mungkahi ni Kuro Dragon. Isa-isang umiling ang ibang mga lalaki. Nakakaloka ang sitwasyon. Una, walang garantiya na ibibigay ni Herodia ang Crown King. Kahit na pumayag sila, hindi rin natin siya mapapapatay kung tumanggi siyang sumuko. Totoo naman, pero gawin natin ang best natin at bigyan sila ng ultimatum. Bawat pagsisikap ay mahalaga. Nagkasundo ang gang. Kinagabihan, dumating ang negotiating team sa piling ni Lance. Sandaling nagpalitan sila ng pakiramdam at pagkatapos ay naghiwalay na sila ng landas. Nang akmang aalis na si Lance, tinawag siya ni Kuro Dragon. Nakabantay si Lance habang nakatitig kay Kuro Dragon. Sino ka? Ang iyong tagapagligtas, deklara ni Kuro Dragon. Naguguluhan, nagtanong pa si Lance, ang aking tagapagligtas. Talaga, ngayon, alam na ng buong mundo na ikaw ang may pakana na patayin si Prince William. Ako, wala ka namang dahilan para pabulaanan ang paratang na ito, di ba? Hinding-hindi hahayaan ni William II ang slide na ito. Pananagutan ka rin ng buong Zarain. Hindi lang ikaw ang magdadala ng kahihinatnan, ang iyong pamilya, ang iyong buong angkan ay kalag ka rin din dito. Natigilan si Lance at napabilis ang paghinga. Alam kong isa ka sa Nine Lords. Gayunpaman, imposibleng pumanig si Herodia sa bagay na ito. Noong William II, gusto niyang lahat ng kasali ay may libing ng buhay. Ako ay humanga na nagagawa mong pigilan ang mga pag-atake na ginagawa sa sikat ng araw. Paano ang mga ginawa ng palihim? At kung mayroong libu-libong mamamatay? Alam namin ang lahat tungkol sa iyong pamilya at mga kaibigan, tulad ng likod ng aming mga kamay. Ang iyong mga aksyon ay haantong sa isang malaking digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Kapag nangyari iyon, ikaw ay magiging isang kahihiyan at martilyo sa haligi ng kahihiyan magpakailanman. Ang pagsusuri ni Kuro Dragon ay nasa punto, na iniwan ni Lance na nawalan ng mga salita. Bagaman maingat siyang pumayag, nagalit siya at lubos na nadismaya sa kinalabasan.
Ano ang silbi ng pagkakaroon ng gayong dakilang kapangyarihan? Hindi ko man lang ito ma-exercise bago ang mapangahas na pagsasabuatan at panlilinlang na ito. Nakaramdam siya ng kakilakilabot. Sabi mo matutulungan mo ako. Naalala ni Lance ang pahayag ni Kuro Dragon. Oo, ako lang ang makakaligtas sa iyo, pero sa isang kondisyon. Ngumiti si Kuro Dragon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1533. Sandali lang. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Tiyak na hindi ka William II, kaya anong desisyon ang maaari mong gawin? Nagdududa si Lance. Sa sobrang ngiti sa kanyang mukha, si Kuro Dragon ay nag-prompt, mayroon ka bang ibang opsyon? Ako. Napaatras si Lance, lalagyan ng nobela. Ayaw mo bang malaman kung sino ako? Ako ang pinuno ng The Avengers. Ano? Kinilig si Lance nang marinig ang revelasyong iyon. Ang kanyang nagbabantang impluwensya ay pangalawa lamang sa Northern Demon. Ako nga pala ang pumatay kay Prince William. Nasa bingit ng pagkawala ng isip si Lance nang ibunyag ni Kuro Dragon ang sagot. Siya ang may kasalanan sa akin. Huwag kang masyadong mag-work up. Wala kang magagawa tungkol dito. Patayin mo man ako, walang saysay ang iyong pagsisikap. Hindi ako interesado sa Great Family of Westford. Sa halip, ang pangunahing target ko ay si Erudia. Tumawa si Kuro Dragon. Sa tingin mo ba hindi kita papatayin? Tanong ni Lance habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa isang pagpatay sa layunin. Tingnan ko, mayroon ka bang childhood sweetheart na nagngangalang Lily Wembley, na nakatira na ngayon sa... Nagpatuloy si Kuro Dragon sa pagbigkas ng maraming personal na impormasyon na labis na ikinagulat ni Lance. Naniwala siya sa sinabi ni Kuro Dragon at sumuko sa kanyang pressure. Malalampasan ko ang anumang nakikitang hamon o kontra-atake kung alam ko kung ano ang kanilang mga plano, ngunit hindi ko malalaman kung ano ang kanilang binabalak. Bukod dito, ang galit ni William II at Zarain ang pinag-uusapan natin. Pumayag naman si Lance sa desisyon ni Kuro Dragon. Sinabi ng huli, sagutin mo ako ng isang tanong kung nais mong iligtas ang iyong pamilya at ang iyong mga mahal sa buhay. Ano ito? Namilog ang mga mata ni Lance habang pinag-iisipan ang pagsunod ni Kuro Dragon. Sabihin mo sa akin ang tunay na pagkakakilanlan ng Crown King. Ito ay kasing simple ng ABC, tama ba? Hindi naman sa pinapagawa ko sa iyo ang anumang mahirap, pangungumbinsi ni Kuro Dragon. Hanggat nabubuhay pa ng isang araw ang Crown King, hindi siya mapakali. Kaya naman, determinado si Kuro Dragon na alamin kung sino siya at pagkatapos ay alisin ang Crown King. Nag-aalangan si Lance. Kahit na ito ay isang madaling gawain, hindi niya magawa ang kanyang sarili. Gusto ko lang malaman kung sino siya. Don't worry, masyado siyang malakas para mahawakan ko. Isaalang-alang ito ng isang bargain, sabihin sa akin ang sagot at ang iyong mga mahal sa buhay ay magpapasalamat sa iyo para sa pag-save ng kanilang buhay. Magiging sulit ito, magtiwala ka sa akin. Pagkatapos mag-isip, tumangala si Lance kay Kuro Dragon at nagtanong, paano mo masisigurong hindi mo sila sasagutin? Tumawa lang si Kuro Dragon habang inilabas ang kanyang telepono at nag-play ng video, na ipinakita si Lily, na nakakulong sa ilalim ng bihag. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, sa wakas ay napagtanto ni Lance na ang kanyang mga kaaway ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Ipinulupot nila siya sa kanilang mga daliri. So, kailangan mo pa ba ang garantiya ko ngayon? Sagutin mo ang tanong ko at bibitawan ko siya kaagad, tawag sa kanya ni Kuro Dragon sabay ngiti ng masama. Sa nagngangalit na mga ngipin, nagluwalhati si Lance ng isang tugon, sasabihin ko sa iyo. Si Levi Garrison ang Crown King. Nang matanggap ang paghahayag, biglang tumibok ang puso ni Kuro Dragon. Parang hinulaan niya ito. Gayunpaman, dumating pa rin ito bilang isang bolt mula sa asol nang sa wakas ay nakumpirma niya ito. Si Levi lamang ang maaaring tumugma sa mga paglalarawan ng Crown King. Gayunpaman, si Levi ay tila hindi kasing lakas ng Crown King, hindi ba? Sa huli, pinangalanan ni Kuro Dragon ang kanyang salita at pinalaya si Lily. Nangako rin siyang hindi niya ilalagay si Lance sa isang mahigpit na lugar sa negotiation meeting kinabukasan. Nang nalantad ang pagkakakilanlan ng Crown King, paano ibabalik ang mga mesa? Bumalik sa cruise ship, si Kuro Dragon, Black Phoenix at ilang iba pa ay nag-iisip ng plano. Imposible yan.
Ang lakas ni Levi ay kahanga-hanga sa mga nakaraang taon, ngunit walang magandang ipagsigawan. Paano niya naabot ang ganitong estado? Napakalaki ng improvement niya, kahit ang Northern Demon ay mas mahaba ang kalaban niya. Kailangan kong malaman kung ano ang pinagdaanan niya. Pinapanatili ang kanilang atensyon kay Levi, pinangunahan ni Kuro Dragon ang club upang pag-aralan pa ang kanyang katayuan. Pinag-isipan nila ang bawat laban niya nitong nakaraang taon at tinukoy ang kanyang mga kalakasan pati na rin ang mga kahinaan. Haha! Alam ko ang nakikita kong sikreto ni Levi. Biglang nagpakawala ng nakakatakot na tawa si Kuro Dragon. Mula ngayon, ang Crown King ay hindi na magiging banta sa atin. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1534. Ano? Tanong ni William II na lubos na naguguluhan. May isang kasabihan kay Erudia na nagsasabing, hindi maaaring kumuha ng bago nang hindi sinisira ang luma. Ako ay lubos na sigurado na si Levi ay nakakuha ng isang bagong lakas mula sa pagkawasak. Malinaw sa amin na si Levi ay maaaring patayin o may kapansanan pagkatapos dumaan sa isang serye ng mga malalaking labanan. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Sa katunayan, naging mas malakas siya, hanggang sa napatay niya ang Northern Demon. Naaalala mo ba na medyo siya incapacitated kapag siya ay ipinadala sa likod ng mga bar? Kahit papaano, inilipat siya ng palihim. Kung hindi ako nagkakamali, ang River Zero technique ang nagpapabago sa kanya. Tumango si Black Phoenix habang nakikinig sa review. Ganun na siguro. Sa mundo ng martial arts sa Erudia, mayroon talagang ganitong pamamaraan na tinatawag na River Zero. Nakangiting ipinaliwanag ni Kuro Dragon, si Levi ay nagmula sa isang hamak na pamilya at walang kinalaman sa mga nakatagong puwersa. Ang tanging posibilidad ay ang kanyang karanasan sa kulungan. Maaaring may nangyari noon na nagbigay daan sa kanya upang matanggap ang kapangyarihan ng River Zero. Sinubukan ni William II na suriin ang kanyang pagkaunawa. Kaya, ang sinasabi mo ay lalakas lamang siya kung hindi natin siya matatapos minsan at para sa lahat. Eksakto ang punto. Pupunta tayo sa direksyong ito sa panahon ng negosasyon. Dahil hindi natin kayang patayin ang Crown King, gumawa tayo ng mas mapanirang Crown Kings, pagtatapos ni Kuro Dragon. Naunawaan kaagad ni William II ang kanyang balak. Ibig sabihin kailangan nating tiyakin na ibibigay ni Erudia ang technique book ni Levi. Oo, affirmative. Una, suriin natin siya sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang pamamaraan bago natin siya matalo. Pangalawa, maaari tayong bumuo ng pang mga talento gamit ang parehong mga pamamaraan. Alinmang paraan, ito ay magiging isang masakit na suntok kay Erudia, sagot ni Kuro Dragon. Sa isang maikling sandali, si William II ay nasa buwan, at isinatabi ang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang mahal na anak. Sige, gawin natin iyan. Sulit ang panganib kung may papatong natin ang ating mga kamay sa mahalagang aklat na iyon. Lahat ng Zarain ay nagpapasalamat sa akin. Isa lang, hindi natin mapatay si Lance at ang Great Family of Westford, sabi ni Kuro Dragon. Napatulala, nagtanong si William II, bakit hindi? Sila rin ang pumatay sa anak ko. Sinabi iyon ni Kuro Dragon hindi dahil gusto niyang panindigan ang pangakong binitiwan kay Lance, ngunit mayroon siyang sariling mga dahilan at magandang plano sa mangyayari, lalagyan ng nobela. Sa kasalukuyan, walang sino man sa Erudia ang nakakaalam na ang pagkakakilanlan ng Crown King ay nalantad, kasama si Levi. Hanggat hindi namin pinupuntirya si Lance, hinding-hindi malalaman ni Levi. Inaasahan ni Kuro Dragon na gamitin ng husto ang butas para sa kanyang sariling kalamangan. Matapos marinig ang kanyang katwiran, pumayag si William II na sumama sa kanyang ideya. Sayang Diyos na ng umaga nang magsisimula ang negotiation meeting. Humabol ang lahat at ibinalita kaagad ang pangunahing paksa. Patay na ang anak ko at humihingi ako ng paulit-ulit. Kung hindi, gusto kong ilibing ng buhay ang bawat kaluluwa kay Erudia. Marubdob, si William II ay determinado at hindi natitinag sa paglalahad ng mga kahilingan. Pakilista ang iyong mga kondisyon at gagawin namin ang aming makakaya para masiyahan ka. Pawis na pawis ang negotiating team. Una, dapat ibigay ni Erudia ang 10 tao upang bayaran ang buhay ni Prince William. Agad na tumugon ang negotiating team, technically speaking, walang isyu sa pagtanggap nito.
Maaari pa nating pag-usapan. Mayroon ka bang mga partikular na individual na nasa isip? Nababahala, pinunasan ni Lance ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Malapit na niyang matuklasan ang sandali ng katotohanan. Hindi, hanggat may 10 buhay na isinakripisyo, sabi ni William II. Nakahinga kaagad ng maluwag si Lance nang marinig iyon. Susunod, pipigilan ko ang pagkakakilanlan ni Levi. Walang dapat makaalam na ang pusa ay nailabas sa bag, lalo na si Levi. Pangalawa, gusto kong patayin ang Crown King, utos ni William II sa malamig na tono. Sinadya niya iyon, alam niyang hindi niya papayag si Erudia. Paumanhin, hindi namin ma-accommodate ang serbisyong ito. Please state another one, sabay-sabay itong tinanggihan ng negotiating team. Sige. Pagkatapos ay iiwan mo akong walang pagpipilian kundi hilingin sa Crown King na ibigay ang kanyang technique book. This is my bottom line at hinding-hindi ako susuko. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1535. Natigilan ang lahat sa negotiating team. Bakit biglang hinihingi ni William II ang technique book ng Crown King? Ano ang napakahusay tungkol doon? Wala silang ideya. Maging si Lance ay medyo natigilan. Para saan yan? Kailangan nating pag-usapan ito at ilapat sa mga karanasan na tauhan. Ang negotiating team ay wala sa posisyon na gumawa ng desisyon tungkol sa hindi pangkaraniwang iyon. Kung ganoon, magdigmaan tayo. Gagawin ko ang lahat para labanan si Erudia. Panoorin mo ako. Tumahol si William II. Manatiling kalmado, nakikita namin ang dalawa sa mga kondisyong inilatag mo, pagpapatahimik ng negotiating team kay William II upang pigilan ang kanyang galit. Ito ay isang pamamaraan na hindi maihahambing sa iba pang mas mahalaga at mahahalagang bagay, hindi ba? Lo and behold, ang negotiating team ay nagsabi ng oo. Mayroon kang 3 oras para tuparin ang aking mga kahilingan, kung hindi ay aalis na ako, sabi ni William II. Kasunod nito, ipinadala ng negotiating team ang mga kahilingan ni William II sa mga Dragonites. Sa sandaling iyon, si Kuro Dragon at ang kanyang mga tauhan ay nawala sa hangin. Ano? Gusto nila ng technique book ng Crown King. Ang mga Dragonites ay hindi makapaniwala sa kanilang mga tainga. Mayroon bang espesyal tungkol sa pamamaraan ng Crown King? Iyon ay isang bagay na hindi kailanman inusisa ng mga Dragonites. Ang alam lang nila ay napakalakas ni Levi, ngunit minsan ay hindi nila naisip kung paano niya natamo ang pambihirang lakas na taglay niya. Ang aming mga karibal ay nagsimula na ngayong magkaroon ng interes sa mga kamangha-manghang pamamaraan ni Levi. Ano ang dapat nating gawin? Binigyan lang kami ni William II ng 3 oras. Bilasan mo at ibigay mo kay Levi ang librong teknik niya. Una sa lahat, kailangan nating pakalmayan si William II. Susunod, alamin kung ano ang pamamaraan ni Levi. Samantala sa Northampton, ipinaaral ni Levi si Forlivius sa paaralan. Pagbalik niya sa mansyon, naghihintay na sa kanya ang mga miyembro ng negotiating team. Nakonsensya, hindi nagpakita si Lance. Anong ginagawa niya dito? Sinulyapan ni Levi ang grupo. Ang pinuno ng club ay same time na nag-anunsyo, Levi Garrison, nakatanggap kami ng isang order mula sa pinakamataas na antas ng mga Dragonites na kailangan mong ibigay ang iyong technique book. Cut the crap. Paulit-ulit kong sinabi na ordinaryong tao lang ako, sagot na sagot ni Levi. Hindi pwede, dahil si Erudia ang nakataya. Nasa krisis tayo ngayon dahil sa pagkamatay ni Prince William sa ating lupain. Hiniling ng kabilang partido na ibigay mo ang iyong technique book. Kung hindi, mangyayari ang isang kalamidad. Mangyari kay Erudia. Ano? Sandali lang. Gusto lang nilang ibigay ko ang technique book ko. Ilang pag-iisip ang sumagi sa isip ni Levi habang sinusubukan niyang i-connecta ang mga tuldok. Hindi. Nais din nilang maglayo ng 10 buhay bilang bayad pinsala. Gayunpaman, wala silang pakialam kung sino ang dapat 10 taong ito. Kumbaga, interesado lang sila sa pagkuha ng iyong technique book, sabi ng naguguluhang miyembrong iyon. Nataranta ang lahat. Anong uri ng aklat ng pamamaraan ang makapagpapawi ng puot kay William II? Masamang balita, nalantad na yata ang identity ko, kasama ang mga sikreto ko. Iyon ang dahilan kung bakit gusto nila ang aking technique book. Agad na naintindihan ni Levi ang nangyayari.
Sa loob ng 1,000,000 taon, hindi ko inaasahan na ang isang ordinaryong tao na tulad ko ay madadala sa isang napakalaking labanan, ano pa ang gumaganap sa pangunahing papel dito. Hindi niya kailanman inasahan ang resulta nito. Ibigay mo na lang sa kanila, para lahat tayo ay mamuhay ng payapa. Tapos, ito ay utos mula sa pinakamataas na antas ng mga Dragonites. Mabilis, nauubos na ang oras at kailangan natin ito ngayon. Ang mga miyembro ng negotiating team ay naglagay ng walang humpay na panggigipit sa kanya. Panunuya ni Levi, simula kailan naging nakakatakot na pusa si Erudia? Kailan tayo nagsimulang mag-obliger sa iba para sa anumang nais nilang gawin natin? Nasaan ang dignidad ng mga Erudian? Bakit tayo natatakot sa mga tagalabas na ito? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1536. Natigilan ang negotiation team sa mabilis na mga tanong ni Levi. Si Erudia, sa sandaling iyon, ay hindi magpapatalo sa sinumang pinoprotektahan ito ng Crown King at ng Nine Lords. Kaya naman, walang dapat ikatakot. Hindi nila kailangang gawin sa lahat ng mga kahilingan. Gayunpaman, sa katotohanan, hindi iyon ang kaso. Alam mo namang namatay si Prince William sa Erudia, di ba? Tumaas ang kilay ni Levi. May ebidensya sila na kami ang pumatay sa kanya. Ang buong mundo ay lumalaban sa atin. Sa ngayon, tayo ay nasa isang hindi magandang posisyon, kaya kailangan nating tuparin ang kanilang mga tuntunin at kondisyon. Paliwanag ng negotiation team. Ngumisi si Levi at nagtanong, sinasabi mo bang pinatay siya ng ating mga tauhan? Nanatiling tahimik ang lahat. Kung hindi ang mga tauhan natin ang pumatay sa kanya, pumunta ka at mag-imbestiga. Alamin kung sino ang gumawa nito. Ipaalam sa buong mundo na si Erudia ay inosente. Tingnan ninyo ang inyong mga sarili. Ang ginagawa mo lang ay sumuko at makipagkompromiso. Wala itong pinagkaiba sa tahimik na pag-amin na kami ang may gawa nito. Pagkatapos, malalaman lang ng buong mundo itong baluktot na kasinungalingan. Bakit mo hinahayaan ang iyong sarili na sa loob at tinutupad ang bawat pagbabasa ng iba sa iyo? Galit na sigaw ni Levi. Hindi lang sila, naasar din si Levi kay Lance. Kahit na marami na siyang natutunan, wala pa rin siyang kakayahan. Nag-imbestiga kami, ngunit hindi namin mahanap. Ang negotiation team ay mukhang walang magawa. So papayag ka na lang sa mga hiling niya. Bakit ka natatakot sa kanya? Kung gusto niyang maghayganti at magsimula ng digmaan, lalaban tayo sa kanya. Walang dapat ikatakot sa tabi ko. Maaari ba kayong tumigil sa pagiging tulad ng mga wimp? Sabihin lang sa buong mundo na hindi namin ginawa ito ng may kumpiyansa. Alam natin ang katotohanan, kaya pauwiin mo ang William II na iyan. Kung ayaw niyang bumalik, itataboy na lang namin siya. Saway ni Levi. Isa lang akong ordinaryong tao sa loob ng 1 taon, ngunit ang kanilang lakas ng loob at kumpiyansa ay nawala na. Paano yuyuko ang mga Erudian sa harap ng dayuhang kapangyarihan? Nakakahiya naman. Naiinis talaga si Levi. Hindi ito ang oras para magtampo ka. Binigyan lang kami ni William II ng 3 oras para ibigay sa iyo ang iyong technique book. Kung tatanggi ka, hindi kami o ikaw ang makakayanan ang kahihinatnan. Hinikayat ng pangkat ng negosasyon. Ngumisi si Levi, gusto mo ibigay ko sa iyo ang technique book ko para lang ma-please si William II. Kaya kung buhayin iyon, ngunit hindi ako mabubuhay sa katotohanang 10 sa ating mga inosenteng lalaki ang kailangang mamatay. Nagdilim ang ekspresyon ng negotiation team. Wala tayong choice. Ang kanilang sakripisyo ay kailangan. At kahit papaano ay binibigyang katwiran niya ng katotohanang pinapadala mo ang 10 inosenteng lalaki sa kanilang mga libingan. Agad namang sumagot ang team, relax. Kami na ang bahala sa pamilya nila. Kung masyado kang sabik na isakripisyo ang isang tao, bakit hindi mo gawin ito sa iyong sarili? Tanong ni Levi. Nanatili silang tahimik. Siyempre, ayaw nilang isakripisyo, lalagyan ng nobela. Hindi ito ang panahon para sa mga argumento. Ibigay ang iyong technique book. Wala na tayong maraming oras. Nag-aapoy sa galit si Levi. Labas, umalis ka sa paningin ko. Hindi ko ibibigay ang technique book ko. At huwag mong isipin na isakripisyo ang mga lalaking iyon. Pagkatapos ay iwinagayway ni Levi ang kanyang kamay, nagpapadala ng malakas na bugzo ng hangin na nagpasabog sa negotiation team.
Baliin ko ang iyong mga paa kapag nakita kita muli. Natakot ang negotiation team at tumakbo palayo. Masama ito. Hindi handang ibigay ni Levi ang kanyang pamamaraan, hindi niya pinahihintulutan ang anumang sakripisyo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1537. Masama ito. Kung magagalit si William II, isa itong sakuna. Ordinaryong tao na lang si Levi ngayon. Bakit kailangan pa niya ang teknik niya? Oo, napaka-selfish niya. Ipinadala ng pangkat ng negosasyon ang saloobin ni Levi sa mga Dragonites. Walang magawa ang mga Dragonites dahil pamilyar sila sa ugali at ugali ni Levi. Masyadong pinilit ng team si Levi, at bumagsak ang kanilang plano. Sa huli, sinabi ng pangkat ng negosasyon kay William II ang lahat at umaasa na mababago niya ang kanyang mga termino. Hindi na mababago ang katagang ito. Kung hindi, gusto kong samahan ng buong Erudia ang aking anak sa kanyang libingan. Bumuo ng isang plano sa iyong sarili upang ibigay sa akin ang ulo ng Crown King o ang kanyang aklat ng teknik. Nakatipon na ako ng libu-libong mersenaryo at mga asasin na handang kumilos. Dahil sa banta ni William II, dumating na naman ang negotiation team at si Lance sa lugar ni Levi. Nakonsensya si Lance. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang mga bagay, malantad si Levi. Ito ay isang mas mahusay na pagpipilian upang hikayatin si Levi na ibigay ang kanyang libro ng pamamaraan. Bakit ka nandito? Di ba sabi ko sa'yo bububugan kita sa tuwing magpapakita ka dito? Nakaramdam ng inis si Levi nang makita si Lance. Pakinggan mo ako, guro. Hindi ba pwedeng ibigay mo na lang ang technique book mo at lutisin ang isyong ito ng mapayapa? Mungkahi ni Lance. Hindi ko ibibigay sa iyo ang technique book ko. Tumanggi si Levi. Matigas ang ulo niya. Makinig ka sa akin, guro. Hindi mo kailangang ibigay sa kanila ang iyong pinakamakapangyarihan. Bigyan mo lang sila ng random para mabili tayo ng sapat na oras para malaman kung sino ang tunay na pumatay. Pangungumbinsi ni Lance. Labas. Huwag mong pilitin ang kamay ko. Pakiusap, guro. Alam mo ba kung gaano karaming buhay ang maaari mong iligtas sa pamamagitan ng paggawa nito? Tumangging sumuko si Lance. Isang sampal ang ibinigay ni Levi kay Lance kaya napalingon siya, lalagyan ng nobela. Sa sobrang takot ng iba ay tumakbo na sila palayo. May hindi tama. Hindi naman ganito si Lance. Bakit niya ako ipapaabot sa technique book ko? Naramdaman ni Levi na may nangyari pagkatapos nilang umalis. Sandali lang. Inihayag ni Lance ang aking pagkatao. Agad namang natauhan si Levi. Nagpatuloy siya sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang nangyayari. Ito siguro ang plano ni Kuro Dragon. He's incredibly cunning, kaya hindi siya mahihirapang laruin si Lance na parang fiddle. Hindi lang iyon, masasabi niya na mayroon akong makapangyarihang mga diskarte. Maghintay lang ng saglit, kung alam niya kung sino ako, bakit niya sinusundan ang pamamaraan ko? Baka may iba pang nangyayari. Ito ay hindi maganda. Tumaas ang kilay ni Levi habang nadudurog ang puso niya. Kung alam ng The Avengers ang tunay kong pagkatao, ibig sabihin ay nakuha na nila ang aking kahinaan. Walang dahilan para hindi sila kumilos. Ang pagtatanong sa akin na iabot ang aking technique book ay isang pulang herring lamang. Ako ang hinahabol niya. Kung iyon ang kaso, ang pinakamagandang paraan na magagawa niya ay sa pamamagitan ng kinilig siya sa nakatatakot na kaisipan at pinagpawisan ng bala. Hindi, huwag hayaang mangyari iyon. Sa sumunod na segundo, biglang tumunog ang kanyang telepono at naputol ang kanyang pag-iisip. Nanigas si Levi sa mapupulang mga mata. Agad niyang kinuha ang telepono at nakarinig ng mga malalakas na ingay mula sa kabilang dulo. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Forlivia. Dad, please come and save me. I want my daddy. I want my mommy. Agad na naputol ang tawag matapos marinig ni Levi ang malakas at malinaw na sigaw ni Forlivia. Boom! Parang tinamaan ng kidlat si Levi, at naging blanko ang isip niya. Evie, sigaw ni Levi. Nakagawa na talaga sila ng move kay Forlivia. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1538. Nagayo si Levi ng isang grupo ng mga mahuhusay na bodyguard para kay Forlivia. Gayunpaman, kung pinagbabaril siya ng The Avengers, ang pagkuha sa kanya ay isang piraso ng cake, maliban kung personal niyang pinoprotektahan siya. Gayunpaman,
Inookupahan siya ni Lance at ng negotiation team. Halos napakadali para sa kanila na muli si Forlivia. Agad na kinontak ni Levi ang kanyang mga bodyguard, ngunit hindi lang nila alam na kinidnap na pala siya. Kitang-kita kung gaano kalakas ang kalaban para makakidnap ng isang tao nang walang nakakapansin. Kasabay nito, halos himatayan si Zoe nang malaman ang tungkol sa pagkidnap kay Forlivia. Mabilis siyang bumalik sa pamilya Lopez at sinabi sa lahat ng balita. Naisip niya ang great family of Westford sa halip na si Levi dahil isa na itong normal na tao. At ang impluwensya ng isang normal na tao ay hindi maihahambing sa kapangyarihan ng great family of Westford. Mas magkakaroon sila ng mas magandang ideya kung ano ang gagawin. Ano? Kinidnap si Evie. Nagulat ang pamilya Lopez. Galit na galit si Cora at ang iba pa. Hindi man nila gusto si Levi, mahal nila si Forlivia. Nang marinig nila ang balita, nagsimula silang magpanik. Kung maaari nilang kidnapin si Evie sa ilalim ng mahigpit na proteksyon, tiyak na napakalakas nila. Ang Great Family of Westford ay may mga mata at tainga sa buong Northampton, hindi banggitin ang makapangyarihang mga mandirigma. Ang mga mandirigma na iyon ay personal na pinili ni Cora upang protektahan sina Zoe at Forlivia. Gayunpaman, kahit na wala silang nakitang anuman, sapat na iyon para mabigla si Cora at ang iba pa. Malas namin nakakabalik lang ni Thierry at ng iba pa sa Westford. So, I'm hereby ordering everyone to rescue Evie, deklara ni Cora. Agad-agad, nagkaroon ng habog sa tirahan ng Lopez. Maging ang Great Family of Westford ay nagsimulang lumipat pagkatapos nilang matanggap ang balita. Hindi na kailangan yan. Ako na mismo ang magliligtas kay Evie. Pumasok si Levi at sumigaw. Dahil si Kuro Dragon ang kumukuha ng mga string, walang paraan ang mga manlalaban na iyon mula sa Great Family of Westford ay maaaring magkaroon ng anumang pakinabang. Sa katunayan, ito ay mag-aalerto lamang sa The Avengers. Mas maganda kung siya mismo ang pumasok. Napatingin agad lahat sa kanya. Ikaw lang mag-isa. Ang mga tao ay tumitig sa kanya na may pagtataka at paghamak. Alam namin kung gaano kakalakas, Levi. Hindi ka sana naging Diyos ng digmaan kung hindi. Gayunpaman, ang mga master na nakatago sa mga anino ay nagtipon habang ang iyong panahon ay matagal na lumipas. Kung gaano kakalakas, duda ako na maihahambing mo ngayon sa Great Family of Westford. Kaya, tumabi ka at hanapin natin si Evie. Walang naniniwalang mas malakas si Levi kaysa sa Great Family of Westford. Not to mention nasa kanila pa rin ang suporta ng Nine Lords. Kahit si Zoe ay hindi naniniwala kay Levi. Mula sa kanyang pananaw, si Cora ay nagkaroon ng mas magandang pagkakataon na mahanap ang kanyang anak na babae. Napaawang ang labi ni Levi. Wala sa inyo ang kapareha niya. Kahit na ang buong Great Family ng Westford ay hindi siya kayang talunin. Ikinagulat niya ang lahat sa kanyang mga bastos na salita. Kumilos sila na parang may sinabi lang siyang nakakasakit. Kung hindi ito magagawa ng Great Family of Westford, kung gayon sino ang magagawa? Si Levi lang mag-isa. Anong pinagsasabi mo, Levi? Mayroon kang ilang lakas ng loob na magpanggap na mas mahusay kaysa sa buong Great Family of Westford. Lahat ay hindi sumang-ayon. Ito ay wala sa iyong mga kamay. Ang gusto nila ay ako. Pagpapalam ni Levi. Kung ganoon, gusto mo pa ring ipilit na hayaan na natin ang usapan. Kung magaling ka, bakit inagaw si Evie? Ay, hindi alam ni Levi kung paano sasagutin iyon. Kasalanan niya talaga kung bakit nahuli si Forlivia. Hindi niya namalayan na hindi na siya makakasali sa mga sigalot tulad ng mga ordinaryong tao. Magtipid ka lang ng hininga, Levi. Ililigtas ni Lola si Evie. Sigaw ni Zoe. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1539. Umalis ka na, Levi. Wala kang magagawa sa kapangyarihan mo ngayon. Ang pagkidnap kay Evie ay nakatarget sa Great Family of Westford. Dapat may kinalaman kay Lance. Huwag kang umarte na parang lahat ay tungkol sa'yo, Levi. Sa huli, siya ay pinalaya sa tirahan ng Lopez. Maayos naman si Levi. Paano kung mayroong ilang mga hiccups? Ililigtas ko pa rin si Evie, anuman. Para naman sa mga kidnappers niya, pagsisisihan ko silang ipinanganak, lalagyan ng nobela. Sisiguraduhin kong magbabayad ka ng mahal sa pagkidnap sa anak ko, The Avengers. Sigaw ni Levi sa langit.
Sa sandaling iyon, nagpakawala siya ng isang pasabog na bloodlust na nagpatahimik sa lahat ng nasa paligid niya at nagpapababa ng temperatura ng lugar. Nagkaroon ng goosebumps ang lahat ng nasa paligid. Kanluran. I activate muli ang The Calamity. Tulungan akong mahanap si Evie sa anumang paraan na kailangan. Kahit na hindi na siya ang Crown King, mayroon pa rin siyang The Calamity. Kung tutuusin, kahit ang mga Dragonites ay hindi alam ang tungkol sa The Calamity, maliban sa isang taong iyon. Nang umalis si Levi, sinimulan ng Great Family of Westford na hanapin si Forlivia kahit saan. Sakto namang dumating si Lance sa tirahan ng Lopez. Anong nangyari? Tanong niya. Nang marinig niyang kinidnap si Evie, sumabog ang kanyang isip. Si Kuro Dragon. Siguradong siya yon. Walang paraan na hindi siya gagawa ng hakbang pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Master. Kaya ito ang hinahabol niya. Ang mga negosasyon ay isang pulang herring lamang. Kung alam ni Master na ako ang dahilan kung bakit nahuli si Evie. Isang panginginig ang damaloy sa gulugad ni Lance. Maari mo bang iligtas ang anak ko, Lance? Pagmamakaawa ni Zoe. Oo, umaasa kami sa iyo, Lance. Makapangyarihan talaga ang mga taong kumidnap kay Evie. Huwag kang mag-alala, Zoe. Magiging maayos si Evie kung si Lance ang manggaguna sa paghahanap. Nakahinga ang lahat nang makitang bumalik si Lance. Kung tutuusin, makapangyarihan at may kakayahan si Lance. Huwag kang mag-alala. Ililigtas ko si Evie, saad ni Lance. Nanumpa siyang ililigtas ni Forlivia upang mabawi ang kanyang pagkakamali. Salamat. Maraming salamat. Niyakap siya ni Zoe at nagpasalamat. Labis siyang nabalisa matapos marinig ang pagkawala ni Forlivia. Gayunpaman, nang marinig niyang ililigtas ni Lance ang kanyang anak, tuwang-tuwa siya. Maliligtas si Evie. Mas maaasahan siya kaysa kay Levi. Darn you, Kuro Dragon. How dare you kidnapin si Evie? Umalis si Lance para hanapin si Kuro Dragon. Sa kabilang dulo, nalaman na ng Calamity ang lokasyon ni Forlivia. Ang dahilan ay hindi sila nagsara. Palagi silang nasa operasyon. Hindi lang sinabi ni North Skylord kay Levi. Hindi kayo nagsasara. Bakit hindi ko alam na active pa kayong lahat? Nagulat si Levi. Gayunpaman, walang oras para pag-isipan niya ang bagay na ito. Ang pag-save ng Forlivia ang prioridad. Sa Southampton, sa isang separate base, nagtipon doon ang mga matataas na miyembro ng The Avengers. Nakahiga si Forlivia sa gitna ng silid. Wala na siyang lakas para umiyak, at mawalan na siya ng pag-asa sa mga kidnappers niya. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon natin para maalis ang Crown King minsan at para sa lahat. Kung mabaigaw tayo, lahat tayo ay mamamatay. Naiintindihan mo ba? Sigaw ni Kuro Dragon. Naiintindihan. Handa na kami. Tumanggaw naman ang iba. Huwag kang mag-alala, anak. Sa lalong madaling panahon, hahayaan kitang panoorin ang iyong ama na mamatay habang pinapatay ko siya sa harap mo. Muhahaha. Tumawa si Kuro Dragon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1540. Any news about Levi? Tanong ni Kuro Dragon. Wala sa ngayon. Umiling si Black Phoenix. Gayunpaman, hinahanap ka ni Lance. Ngumisi si Kuro Dragon. Siya ay kinuha ang kanyang matamis na oras. Well, huli na para gawin niya iyon ngayon. Kay Levi lang ako interesado. Hindi deserve ni Lance ang atensyon ko. Iniisip ko kung gaano katagal bago mahanap ni Levi ang kanyang pinakamamahal na anak. Maghanda ka sa pagdating niya. Lalong lumawak ang ngisi niya. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Kahit kay Levi, medyo magtatagal bago niya mahanap ang lugar na ito. Sa oras na dumating siya, matatapos na ang ating paghahanda para patayin siya. I wonder kung anong klaseng ekspresyon ang makikita niya kapag nalaman niyang booby trap ang lugar na ito. Ang buong base ay tinanim ng 12-dosenang toneladang pampasabog. Binalak ni Kuro Dragon na sirain ang lahat at lahat ng nasa loob ng gusali, kasama ang sarili niyang mga tauhan, nang dumating si Levi. Hindi lang iyon, naghanda rin siya ng isang bungkos ng biochemical weapons. Sa sandaling pumutok ang paputok, lalabas ang lason mula sa mga lalagyan nito, na hindi nag-iiwan ng pagkakataon para mabuhay si Levi. Pagkatapos ng lahat, alam ni Kuro Dragon na si Levi ay may makapangyarihang pamamaraan sa paglipas ng panahon sa kanya na hindi lamang makaligtas sa pagsabog, ngunit magpapalakas din sa kanya.
Para sa kadahilanang iyon, kailangang tiyakin ni Kuro Dragon na ang kanyang bitag ay walang kamali-mali. Maghanda, malapit na si Levi. Udyok niya. Kahit personal niyang pinangangasiwaan ang plano, hindi niya inaasahan na may calamity pa rin. Mula sa sandaling si Kuro Dragon at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang maglagay ng mga booby trap sa lugar, nahuli na ng calamity ang kanilang plano. Sa katunayan, nakapasok na si Levi sa base. Pinapanood niya sina Kuro Dragon at Black Phoenix na nag-uusap mula sa anino. Bibili tayo ni William II ng maraming oras sa pagtigil kay Erodia. Ngumisi si Black Phoenix. Tumanggaw si Kuro Dragon. Gagamitin natin ang anak ni Levi para pilitin siyang iabot ang technique book niya bago siya patayin. Sino ba ang hindi magnanais ng kapangyarihan na lumaban sa mga Diyos? Tumanggaw ang lahat. Sobrang lakas talaga ni Levi. Ito lang ang paraan para mapatay natin siya. Komento ni Black Phoenix. Agad na naunawaan ang lahat ng nangyayari pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Levi. Ang mga kabiguan ng Avengers ay dulot niya sa lahat ng panahon. Si Levi din ang patuloy na humadlang sa kanilang perpektong mga plano. Iyon lang ang nagpakita kung gaano siya kalakas. Ang lakas niya kasing galing ng Diyos. Kahit na ang Northern Demon ay maaaring hindi siya matalo. Kahit isang Diyos ay kayang magdugo. Lalaki lang siya, at tulad ng lahat ng lalaki, may kahinaan siya. At sa ngayon, nasa atin iyon. Talagang gagawin niya lahat ng sasabihin namin ngayon may anak na kami. Nagsalita si Kuro Dragon. Bago niya tinitigan si Forlivia. Nasaan ang bata? Saan siya nagpunta? Bigla niyang napagtantong wala na si Forlivia. Lumingon ang lahat at napagtantong wala na doon si Forlivia. Nasaan siya? Nagsimulang magpanik ang lahat. Nagsimulang tumingin ang mga guard sa paligid. Ano ang nangyayari? Paano siya mawawala sa hangin? Nagsisimula ng pawisan ng bala si Kuro Dragon. Natarante rin ang iba. Ito ay hindi siyentipikong posible para sa isang bata mawala sa ilalim ng pagbabantay ng daan-daang tao. Lalagyan ng nobela. Hanapin siya ngayon. Umungol si Kuro Dragon. Napatingin ang lahat sa paligid at hindi mahanap si Forlivia. Siya ay nawala. Ano ang madugong impyerno ang nangyayari? Paanong ang isang tao ay maglalaho na lang sa hangin? Nagsisimula na siyang magalit. Nagpanik ang iba sa tents na kapaligiran. Siyempre ang isang tao ay hindi basta-basta maglalaho sa hangin. Siya ay nailigtas. Isang boses ang umalangaw-ngaw. Sino yan? Napatingin ang lahat sa paligid. Pagkatapos, ipinakita si Levi kasama si Forlivia sa kanyang mga bisig.